Shalom. Shalom likolam. Boker tov haverim sili. Ani Carlo. Carlo Sikad. Vi ani. Rak metargel it had a brit sili. That is Hebrew, which means hello everyone. Good morning my friends. I am Carlo Sikad, and I'm just practicing my Hebrew. So, Bruhim Habaim, welcome to the message for today, entitled, Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Is the gospel too good to be true? Yun po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Is the gospel too good to be true? And the verses are found in Acts chapter 16, verses 25 to 34. Doon po tayo magsisimula at ating pong gamitin ang mga verses na mayroon pong nagtanong kay Pablo, what shall we do to be saved? And Paul and Silas answered, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So while waiting for others to log in for our FB Live message, let me take again this opportunity to present to you the gospel. Ang magandang balita ng ating kaligtasan. The gospel is good news. Yan po ay nagsisimula sa Greek word euangelion. Epsilon, good, and angelion means message or good message. At yun po ay a good message from God, and it is about the second person of the Trinity, Jesus Christ. It is about the works and person of Jesus Christ. Importante pong malaman natin yung work at saka person ni Jesus Christ, kasi we believe that Jesus Christ is truly God and truly man. Lahat po ng attributes ng God ay na kay Jesus Christ before He incarnated, at during His incarnation, lahat po ng attributes ng tao ay dinagdag sa Kanya. Yun nga ang isang mystery na hindi natin masyadong makuha. Jesus Christ is both truly God and truly man. And the other side is the work of Jesus Christ, yung Kanyang two obediences, that He follow or fulfill all the laws of God, and at the same time, died for our sins. Bakit po ganon na good news? Ang premise po niyan ay all men are sinners, for all have sinned and fall short of the glory of God. At the same time, ang ating pong God ay very holy, hindi po makakalapit ang tao na makasalanan or anumang bagay na makasalanan sa Kanya. Kaya nga, we are unreconciled with God. We are separated from God when man's fall during when Adam committed the sin. We are separated from God. At dapat ma-reconcile dyan. Hindi natin magagawa yan by doing some rituals, being moral, doing good works. Kasi napakataas po ang standard ng God. Ang standard po ng God ay perfect righteousness, 100% righteousness. At tayo ay may bahid na tayo sa kasalanan. And even if we will perfect our following the law in the future, mayroon na tayong bahid na kasalanan. So we cannot be reconciled by God with our own effort and initiative. That is why the good news is John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting or eternal life. Yun po ang good message is about Jesus Christ. At dapat maintindihan natin that Jesus Christ is truly God and truly man. At the same time, dapat makuha natin yung Kanyang ginawa, na Siya ang gumawa since birth. Siya lamang ang perfect and sinless na God-man. At Siya lamang ang makakapasa sa standard ng God on righteousness. Tayo hindi tayo makakapasa. The solution is kailangan natin mag-believe and trust in the Lord Jesus Christ so that His righteousness will be imputed or transferred to our account. At the same time, our sin will be transferred to Him
at siya po ang nagbayad doon sa cross, no? We believe that Jesus Christ died, buried, and resurrected. He defeated the sin, the death, kaya nga siya ang first fruit, siya ang nakapagtagumpay sa mga kasalanan at kamatayan. If we believe on the Lord Jesus Christ, we will be also resurrected and have eternal life. And we also believe that when we are regenerated, kung tayo po ay naniwala kay God, we repent from our sins and follow all the laws na parang ayon sa kagustuhan ng God, because we became parang holy, no? Kaya nga we are integrated with Jesus Christ. Kung saan si Jesus Christ, nandun tayo. So bakit kung nasaan si Jesus Christ, ayaw niya ng mga kasalanan or unrighteousness, so dapat lumayo din tayo doon. That is the gospel. In short, the gospel is we're all sinners, we're unreconciled with God, the wrath of God will fall in us if we will not believe on the Lord Jesus Christ, kasi God is holy. And the answer is the gospel, that Jesus Christ was sent or was given to us so that we will believe in Him and have our eternal life. Sa umagang po ito ay related din po ang mga topic na ating pag-uusapan dito, kasi there is a verse in the Bible na nasa likod ko nga sa Acts 31. Sabi doon, they said when the Philippian jailer asked Paul and Silas, what shall we do? What will we do to be saved? Paul and Silas said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So yun po ang ating pag-usapan ngayon. Tayo po ay magpapasalamat na ang God ay mayroon siyang binibigay na verse to simplify our faith. So yun po, at I hope na tayo din po ay maka-login or maniniwala sa mga salita ng Diyos. Let us open our Bibles sa Acts 16. Babasahin po natin ang 25 to 34. Okay. I hope na makahabol yung iba sa pag-aaral natin ngayon. Okay, let us begin. Bruhim Habaim, welcome to the message for today. Boker Tov, magandang umaga po sa bawat isa. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay, ang title po sa mensahe sa umagang ito is Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Nilagyan ko doon is the gospel too good to be true. Kailangan po natin explain yan. At ito po ang pagkakataon na ating ma-explain yan. At babasahin po natin ang Acts 16 verse 25 to 34. Ito po ang nakasulat sa aking New King James Version. Ang subtitle po dito ay The Philippian Jailer Saved. Verse 25. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prisons were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. And the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called him a loud voice, saying, Do yourself no harm, for we are all here. Then he called for a light, ran, and fell down trembling before Saul and Silas, and he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their stripes. And immediately he and his family were baptized. Now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. Tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, naming Ama, muli kaming nagsusumamo sa iyo, Lord, at nagmamakawa na ikaw po, Lord, ang magbigay sa amin ng illumination upang maintindihan po namin, Lord, ang mga salita na galing sa iyong Biblia.
Alam po namin, Lord, na ito ay makapangyarihan sa lahat. Hindi po to babalik sa iyo, Lord, na walang nagagawa sa mga buhay na makikinig nito, Lord. Alam po namin, Lord, na mayroong makikinig din po sa mensaheng ito. At alam po namin, Lord, na gagamitin mo po ito, Lord, upang maipahayag po, Lord, ang iyong mensahe. At kami din po, Lord, ay makaranas ng katagumpayan. Higit sa lahat, ang makaranas ng salvation sa aming mga kaluluwa. Bless mo po ako, Lord, sa aking pagsasalita. Bigyan mo po ako ng wisdom upang maipahayag ko po, Lord, ang mensahe ngayon. At sa amin lahat na makikinig, bigyan mo kami ng open minds and heart upang maintindihan namin ang lahat ng mga spiritual na bagay. Salamat muli at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo po ay muling nagpapasalamat sa Diyos na tayo po ay nakarinig ng kanyang mga salita galing sa Biblia, at tayo po ay nagpapasalamat na mayroon pong isang verse na ibinigay sa atin na to simplify our doctrine, at ito po ay ang salvation through believing on the Lord Jesus Christ. Kasi lahat po yan ay nagre-revolve at nagpapasok lahat yan at doon po talaga papunta kay Jesus Christ. Kaya we have to believe on the Lord Jesus Christ. Gusto ko pong magbigay ng halimbawa sa mga talata sa Bible, kasi ang ating pong Bible ay mayroon po yung wide parang spectrum of truth niya. No? Parang ganito po yan. Ito po yung spectrum. Parang ganito. Ito po yung spectrum from A to D. At makikita natin parang light spectrum. Mayroon po yung mga iba't ibang mga truth na ibinibigay. Kaya ito ay nalimbawa ko ng truth spectrum. Alam po natin na ang ating pong Bible ay mayroon yung component na grace at mayroon din po yung component na works, or sa atin po ay nakikita natin yung God's sovereignty and human responsibility. So, gusto ko lang ipakita kasi saan natin ilalagay yung spectrum ng aking binasa. Ang spectrum po ng ating binasa ay nandito po sa letter B, no? Kasi sabi dito, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. At mayroon din pong mga corresponding na tulad ng verses na yan, yung Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by your works, so that nobody could boast. Pero dito naman sa letter C, makikita po natin na mayroon din po mga verse na katulad ng James 2:24. Sabi dito, you say then that a man is justified by works and not by faith only. At doon sa 26, ang sabi doon, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. So, makikita natin na may mga ibang spectrum po ang excuse me. Mayroon pong spectrum po ang truth ng ating Bible. At kung titingnan natin dito sa A, sabi dito sa Ephesians sa verse 1, chapter 1, verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless in Him, no? So, makikita din po natin, mayroon pong eternity past, na God chose us in Him before the foundation of the world. At dito naman sa spectrum din naman ay nakikita din naman natin na Revelations 21 verse 8, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. At mayroong kaparallel diyan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Bakit pinapakita ko po yung truth spectrum dito? Kasi makikita po natin at tayo po ay magpapasalamat na ang mga truth po ay nire-reveal yan sa iba't ibang mga verses ng Bible natin, at hindi natin alam ang God talaga kasi siya lang ang nakakaalam sa lahat ng mga bagay. So makikita natin dito po sa bandang dito sa side na to, this is more on grace, and on the other side, this is more on the human responsibility. Sabi nga ng isang dakilang tagapagsalita, si Charles Haddon Spurgeon, pag napapunta tayo sa extreme dito sa A, sa side ng A, we will have a fatalism, no? And on the side of the dito po sa D, will go into legalism. So sabi nga niya, uunahan na natin
Ang solution ba dito ay nandun tayo sa gitna? Hindi po, ang solution nito ay nasa gitna. Ang solution po dito ay we will believe all truths. Although mahirapan tayong intindihin paano tayo makakalakad sa A, B, C, D. No? Hindi tayo makakalakad sa ating pag-iisip kasi tayo po ay ang ating pananaw ay finite lamang. Hindi tayo imposible sa ating makalakad ng 4 na daan. No? Sa ating 1 daan lamang ating tatahakin. Imposible sa ating, sabi nga, mayroon tayong mamangka sa 2 ilog. No? So dito po sa God ay yun po ang kanyang inano na although we summarize it, sovereignty of God and human responsibility, we have to straddle or walk in them at we believe on the truth of God. So, lahat po yan ay totoo po yan kasi we cannot sabi na hindi totoo po itong Ephesians 1:4, hindi po totoo ang Acts 16:31, hindi po totoo ang Ephesians 2:8 and 9, hindi din totoo yung James 2:24 and 2:26, at hindi totoo yung 21 verse 8 ng Revelation. Lahat po yan ay totoo kasi yan po ay salita ng Diyos. Ang ating pong doctrine ay we believe biblically. Kung sa ano po nakasulat ng Bible ay we believe biblically. But ang tao po ay kinakausap po yan ng God in different situation, no? Sabi nga, mamimili ka kung saan ka kakausapin ng God, kung ikaw ay nahirapan na, o ikaw ay nasagasagana na, o sa ibang lugar. I hope na sa atin po ay hindi masyadong gagamitan tayo ng mahihirap na mga bagay upang buksan po ang ating, ang ibig kong sabihin ng mahirap na bagay, matutulis na mga bagay upang mabuksan po ang ating puso. Kasi ang situation po dyan, pwede pong buksan ang ating mga puso sa pamamagitan ng isang maliit na susi. Simple lamang, mabubuksan na yan at bibigay na yan ng grace ng God at maintindihan natin na ang kaligtasan ay galing kay Jesus Christ. Pwede rin gagamitan tayo ng maliit lang na kutsilyo, sasaksakin ng konti ang ating mga puso at medyo masasaktan tayo at yun ay maintindihan natin na talagang tayo ay tinawag ng God. Pwede rin natin gagamitan na parang bara or pikmatok na medyo matigas-tigas talaga yung ating mga puso at tayo po ay talagang kakalkalin ng ating mga puso upang tayo po ay maniniwala at paano po tayo maligtas. At kung matigas-tigas talaga ang ating puso, tayo gagamitan ng bulldozer upang talagang bubutasin talaga ang ating mga puso. So, ang Diyos po ay hindi ko po alam kung saan tayo kakausapin sa mga sitwasyon, and I hope na kayo po na maayos pa ang pangatawan, maayos ang sitwasyon, ay kayo po ay makikinig sa salita ng Diyos na maintindihan talaga natin na tayo po ay kinakaawaan ng Diyos at nagbigay siya ng salvation sa atin. At sa umagang ito ay titingnan natin kung ano po ang konteksto nitong ating pinag-uusapan para po maintindihan natin ang Bible at magkaroon din po tayo ng interest to study the Bible. So dito po ito po ay isang Philippian jailer saved, no? Ito po ay isang situation na nasa Pilipos, no? Ang Pilipos po ay nasa Europe yun banda sa Macedonia, kasi sina Pablo po at saka si Silas ay nag-mission po sila. Alam po natin na ang buhay ni Pablo ay siya po yung kinausap ng God doon sa road of Damascus, na siya po against the way or yung kaparaanan ni Jesus or yung grupo ni Jesus, pero kinausap siya ni Jesus Christ doon sa road of Damascus at siya ay sinabihan na ikaw ang gagamitin ko to proclaim the gospel or magandang balita ng kaligtasan doon sa mga hintil at sa outside doon sa Jerusalem, no? So Pablo po ay parang pinapangalanan din natin yan siya na the apostle of the Gentiles, no? Although meron din siyang mga tinuturo sa Jews, but parang karamihan sa kanyang mga tinuturo ay the apostle of the Gentiles. Sa kanyang first missionary journey, pumunta siya doon sa may bandang Galatia. At sa second missionary journey ay siya din po ay dumalaw din doon sa Galatia. Pero nung magpapatuloy na sana siya papunta doon sa north side, papunta doon sa Asia, hindi ito Asia na Asia ngayon, pero ito ay Asia Minor nung kapanahon na nila. Pero ito ay papunta naman sa north, supposed to be. Pero pinagbabawalan siya ng isang anghel or dambalan na holy na espiritu upang magpatuloy po
at siya ay tinawag doon sa Macedonia at siya ay pumunta doon sa bandang Europe. So ang ito pong Filipos ay isa pong lugar ito sa Macedonia, no? At doon na po siya nagsisimula at nakita kanya doon si Lydia at nakita rin niya doon na ano siya doon sa Filipos, nagbabahagi siya ng salita ng Diyos. At mayroon pong isang slave girl doon na fortune teller, no? Ang girl na to ay parang mayroon siyang parang sinapian siya ng parang hindi maayos na espiritu at siya ay ginamit ng kanyang master na maghanap buhay kasi siya ay nanghuhula, no? So tayo din po ay ingat-ingat tayo sa mga nanghuhula kasi although mayroon pong mga ginagamit din po na manghula katulad nitong babae na to, hinulaan niya, marami siya nahula at ang kanyang master ay natutuwa kasi marami silang perang pagkakitaan. Siguro binabayaran itong master niya pag nakahula siya. So ito ay sumusunod-sunod kay Paul at sinabi ng girl na to na kay Silas at saka kay Paul, "These men are the servants of the Most High God who proclaim to us the way of salvation." At ginawa niya ito for many days. So although positive yung kanyang pagkasabi na these men, referring to Paul and Silas, are servants of the Most Holy High God who proclaim to us the way of salvation. Although maganda yung kanyang patutuo about kay Silas and Paul, natutuo naman talaga, but Paul was annoyed and turned to the Spirit. Sabi ni Paul, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And he came out that very hour. So very powerful si Paul na he can command the spirit even though agreeing sa kanya yung kanyang hula, pero na-annoyed si Paul doon. At dito na nagalit na yung master ng girl na to at inaccuse niya si Paul na ito yung mga Jews na nagtuturo sa atin ng hindi maayos at nagtuturo ng mga laban sa kustombre ng mga Romans, no? So ito ay binugbog nila si Paul at saka Silas at tinapon nila sa jail. Kaya ito na yung situation. Nandoon na si Paul at saka Silas sa jail. Binabantayan siya ng mga sundalo at mayroong head na jailer. Sabi dito sa ating binasa, "But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them." So, hindi natin alam kung paano po mag-evangelize ang God. Dito ginamit nila, baka yung kanilang prayers and singing na malakas ay nagbibigay din ng parang kwento about kay Jesus Christ. Kasi alam po natin, although hindi naman sinabi dito na parang pero we are sure na si Paul po ay in every situation, he will use that situation to proclaim God at ang kanyang sabi nga, ito yung resurrection of Jesus Christ. Yun ang kanyang proclamation. Kaya makikita natin na ang kanilang praying at saka hymn singing to God ay parang nandoon na rin yun, no? And the prisoners were listening to them. So hindi po natin alam kung paano po gagawa ang Panginoon sa mga buhay ng mga tao, that even the prisoners are included in the salvation natin. Kaya nga nakarinig sila ng gospel, nakarinig tungkol sa God, nakarinig siguro sila tungkol sa kanilang kasalanan, at at the same time nakarinig sila about the glory of God and Jesus Christ. Pero habang sila ay kumakanta at nananalangin at nakikinig ang mga prisoners sa kanila, bigla na lang may lindol, no? Suddenly, there was a great earthquake so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's chains were loosed. So, ibig sabihin, mayroong miraculous na nangyayari. Bigla na lang nagka-earthquake at ang foundation ng prison ay na shaken, and ang kanilang mga doors doon ang doors ng mga prison cells ay nabuksan. At the same time, yung kanilang mga chains or tali ay nakalag, natanggal, no? And the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open,
Supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill. So bakit pa ganito po ang reaction ng jailer? Kasi sa kanila po, ang mga Roman soldiers po ay trained sila talaga to do their duty effectively and loyally, na alam po nila na pag nakalabas itong mga prisoners, pwede silang patayin kasi palagi pong may mga situation sa Bible na nung nakalabas yung sina Peter sa bilangguan, ay pinatay yung mga jailer sa kanila. So alam na po nila. Kaya ganito ang reaction ng tao or jailer, no? Sabi niya, and the keeper of the prison awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. So papatay na niya sarili. Pero sabi ni Paul, but Paul called him a loud voice saying, do yourself no harm, for we are all here. Sabi ni Paul, wag mong patayin o wag mong saktan ang iyong sarili. Na malakas, concern si Paul dito. Ang sabi, wag kang mag-alala, nandito kami lahat. Hindi pa kami nakatakas. So ganito ang nangyari. Then he called for a light, ran in and fell down trembling before Paul and Silas. So, pumasok ngayon, humingi siya ng ilaw, pumasok siya doon sa loob, doon sa kulungan, at nagpapatira pa siya before Paul and Silas. And he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? So, nilabas ng jailer ang mga prisoners, at nakakapagtaka kung bakit ito po ang tanong ng jailer, no? Sirs, referring to Paul and Silas, what must I do to be saved? So, bakit biglang pumasok dito ang what must I do to be saved? Siguro, hindi natin alam ang kapangyarihan ng Diyos sa mga tao, no? Na ano siya, parang ang ano kasi, ang trabaho kasi ng banal na espiritu ay parang ipapakita na parang ikaw ay makasalanan, something like that. At hindi natin alam kung bakit ito po ang tanong ni jailer kay Paul, pero makikita natin doon sa previous mga verses na mayroon ding nakausap si Pablo na si Lydia. Si Lydia po ay taga Thyatira, nagbebenta siya ng mga mamahaling cloth. At siya ay nakinig doon sa riverside, at nakinig siya. At sabi dito, now a certain woman named Lydia heard us, nakarinig nila si Paul. She was a seller of purple from the city of Thyatira. Ang purple po ay mamahaling cloth yan kasi sa kanilang kapanahonan, bago ka makagawa ng purple cloth, you have to extract many seashells, something like that. So mahalin yung purple cloth na. She was a seller of purple from the city of Thyatira who worshiped God. The Lord opened her heart and heard the things spoken by Paul. So parang the Lord opened the heart of Lydia. No? So ibig sabihin, ang Lord po ang nagbubukas ng ating puso't isipan at pinakinggan niya ang mga kwento tungkol ng mga sinasabi ni Paul. Kasi alam po natin, it's very hard for us to understand the spiritual things if the Lord will not open our heart, no? Kasi the natural things cannot understand the things of spiritual. Sabi nga sa 1 Corinthians 2:14, at their foolishness to them, for these things, these spiritual things are discerned spiritually. So you have to have the spiritual mind and magiging interested ka sa mga Word of God. So nobody are interested, mahirap pong magiging interest sa Bible kung talagang hindi ka bubuksan ng Panginoon ang iyong mga puso't isipan upang magka-interest ka dito. This is the last priority of your life, to listen to the Bible and to the kind of preaching. Kaya nga napakahirap i-preach ang gospel kasi nobody will listen to you unless open yan ng Panginoon. So dito, nakita natin na tinanong ng jailer sina Paul and Silas, sirs, what must I do to be saved? So bakit napunta dito sa kaligtasan? Sabi ni Paul and Silas, so they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Tulad ng aking sinasabi, ang truth po ng Bible ay nasa different spectrum po yan. At dito po ako po ay nagpapasalamat na mayroon pong isang Bible verse
Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na mayroon pong Bible verse na nagsasabi talagang, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So hindi po natin alam ang puso ng jailer, hindi din po natin alam ang gawain ng Panginoon sa ating mga puso, pero tinanong ng jailer, what must I do to be saved? So, mayroon din pong similar na tanong na ganito, pero iba yung respond ni Jesus Christ, no? Sabi doon sa isang mayaman na batang mayaman doon sa Mark 10, no, Luke 18 and Matthew 19 na what must I do to inherit the kingdom of God? But Jesus said na, do you know the law? No, sinabi na yung mga batas. Sabi na, sunod mo na ba yan? At sabi ng nasunod ko na po, pero hindi alam ng batang mayaman na ito kung ano talaga ang degree ng pag-follow ng law, no? Kasi ang degree po ng follow ng law ay may spectrum din yan. May spectrum din yan, yung degree ng follow ng law. Kasi doon sa Sermon on the Mount, talagang nilakihan ng spectrum ng God ang pag-follow the law, no? Kasi akala ng mga Judaizer na nasusunod nila ang batas. Kasi sabi na, di ba nakasulat doon na if you do not commit adultery, no? Pero sabi ni Jesus Christ, in-explain niya yung pinaka-degree na spectrum na sabi niya, if you will look at the woman with a lust, you will commit adultery. So, minsan sa ating mga buhay, akala natin nasusunod natin yung mga batas, but kung lalawakan ng spectrum ng Diyos na hindi mo nasunod ito, kasi sabi nga, is it written that do not thou shall not kill, but sabi niya kung ikaw ay magalit sa iyong kapwa-tao, parang ka na rin nagkakomit ng murder, no? So sa ating mga buhay, akala lang natin nasusunod natin yung mga batas kasi hindi pa binubuksan ng spectrum ng ating degree. Kaya nga sabi, nakakasunod naman ako dyan. Pero kung lalawakan natin ang spectrum ng pagsunod at titingnan natin yung standard ng God, hindi natin masusunod yan. So ang point ko doon, bakit ko doon sa rich young man? Kasi marami pong naniniwala doon that the young man was able to follow the 10 commandments. At parang sabihin nga ni Jesus, have you heard my sermon on the mount? Kasi hindi mo siguro na alam na nasunod mo lang in your own perspective, but on the perspective of a holy God, you have not all followed the 10 commandments. Pero pinagbigyan niya, ang sabi niya, okay, I know what is your weakness. Sabi ng God na sell all your position. At nakita doon na hindi kaya ng God, hindi kaya ng tao na masunod talaga yung At pinapakita lang doon na Jesus Christ make the bar high na mapakita talaga na hindi mo kayang sundin ang mga commands na yan. At mayroong purpose ang command so that we will see that we are very low with respect to the standard of God. Pero dito naman ang kanyang situation naman na pinapakita sa jailer ay more on the grace. More on the grace, no? Mayroong iba, sasabihan mo na natin na nasunod mo ba ang mga batas? Akala mo lang masunod, pero ang sabi ng mga tao, yes, lumalabas na yung self-righteousness ng tao. Pero kung talagang titingnan natin, no one is good, not one, no? All have sinned and fall short of the glory. Dito ay magpasalamat tayo. Ako'y nagpapasalamat talaga sa Panginoon na mayroong mga verses na more on grace at sana doon tayo mabubuksan. Sabi dito sa jailer, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Marami din pong nagtatanong dito na, is this true? Is this true? Yes. Yes, this is true. Pero, siyempre, titingnan natin ang mga spectrum of truth kasi alam din po natin na ang spectrum of truth na doon na ang ating belief ay personal yan. Hindi pwedeng pagsisi natin yung ating mga members of the family, no?
Even Jesus Christ, may utos siya, come to me, all who you labor and heavy laden, and I will give you rest. Mayroong command doon, mayroong command doon kasi sabi, repent from your, mayroon din command na repent from your sins. Kasi Jesus Christ cannot repent for you. God cannot repent for you. Yun nga ang dual nga na parang napakahirap intindihin. Kala ko ba mayroon tayong grace? Ba't kailangan pa mag-repent? That is the mystery of God na hindi natin makuha. You're just human and we cannot really fathom the mind of God. Very profound yung mind of God na kung mahulaan natin yan ay God, hindi na siya God kasi nahulaan na. Pero gusto ko lang ibaling din ang ating pananaw dito sa spectrum na to. That this is more on grace spectrum na ipinapakita sa atin na sabi, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. This is true. But however, in the household, ang tanong dito, will our household be saved if we believe on the Lord Jesus Christ? Ang sagot po dito, yes and no. Yes, kasi you will influence our household. Lalo na pag ikaw ang head of the family, you will influence your household and you will always hear na kasi na-influensyahan ka na katulad ng ikaw ay basketballista, siyempre, ang tendency ng iyong mga anak ay magiging basketballista. Kasi, sina Ravenna, sina Third Ravenna, etc. na i-influence sila doon sa kanilang tatay na si Ravenna nung ka-PBE noon. So, ganun din ang situation dito na, yes, you and your household will be solved because you will be praying for your household members. You will be teaching them. Palagi sila ma-expose the word of truth. So, ang tendency dito ay maliligtas sila. But no, because salvation is individual yan. I cannot save my children. I cannot repent for them. I cannot tell them the truth. Only God will illuminate their mind and they will have also to repent from themselves. Kaya nga sabi nun sa Zechariah nung dumating si Jesus Christ, nung napakita doon na binuhos na ng God ang Zechariah chapter 12, na binuhos na ng God ang grace doon sa Israel. Sabi doon, every family of the Israel's repent. So may mga family, alam po natin yung mga family ng Judah, family ng iba, yung mga family, you have to repent individually. Family, hindi yan na isahan na. Hindi kasi sinabi, all Israel will be saved. Kailangan mag-repent ang Israel to be saved and you have to repent individually. Ganon din dito. Ang sagot dito, your household will be saved. Yes and no. Yes, because you will influence your household. You will pray for them, magmamakaawa ka. Kaya nga yan ang ating pinakaunang responsibility to pray for your sons and daughters, your relatives na talagang malinawan sila. Every day, you have to pray for them upang sila po ay malinawan kung ikaw ay nakita mong nandoon na yung grace sa iyo. Pero kung hindi ka pa nakakita ng grace sa iyo, hindi ka pa na-rebuke sa iyong sin, Kasi ang trabaho ng Holy Spirit ay to rebuke us from our sin of unbelief. Kasi singular lang yung sin doon righteousness. You have to see the perfect righteousness na requirement of God. And you have to see the judgment. Yun ang trabaho ng Holy Spirit. Kailangan niyang tayo na tayo makasalanan. Unbelievers tayo. Kalaban tayo ng God. Kailangan natin makita na ang righteousness ng God ay napakataas. Kailangan natin ng perfect righteousness from Jesus Christ. At the same time, we are already judged. Condemned na tayo. Sabi nga sa John 3:18 na those who believe on the Lord are saved. But those who do not believe on the Lord Jesus Christ are condemned already. Yan ang John 3:18. So dito po sa kita, then they spoke the word of the Lord. Sabi dito, so they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Dito na pinakita, then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in this house. So, dito po makikita natin na nandoon po yung grace ng God sa family ng jailer kasi tinuruan ni na Paul. Then he spoke the word of the Lord
Kaya malinaw na to, the word of the Lord. Dapat maintindihan natin the word of the Lord. Kasi kung hindi natin maintindihan of the word of the Lord, maski anong gagawin natin, we cannot be saved, no? Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house, and he took them on the same hour of the night and washed their stripes, no? So sina Pablo ay Silas ay mga ibang prisoners ay nilinis sila, and immediately he and his family were baptized, no? Now when he had brought them into the house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. So ito po ay nakita po ng jailer, no, sa pagbukas ng puso, katulad ng ginawa niya kay Lydia, na the God opened the heart of Lydia at tiningnan niya kung ano yung mga tinuturo ni Paul. At the same time, si Lydia din ang kanyang household ay nabaptize, no? At sinabi nga na and when she and her household were baptized, regarding ito kay Lydia, she begged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. So she persuaded us. So ang mga reaksyon, nagpapasalamat. Ang unang ginawa nila, si Lydia, in-invite nun sa bahay sina Paul and Silas. Dito din po ang unang reaksyon ng mga tao when they are saved. And nakikita na sabi ng jailer, now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. So mga kapatid, hindi po natin alam kung ano po ang gawain ng Panginoon sa ating mga puso, sa ating family. We have to pray for God na talagang maintindihan natin ito, at tayo po ay magsasalamat sa Panginoon kung ating family po ay na-bless na, nakarinig na sila salita ng Diyos. Sila din po ay nagsisi sa kasalanan at lumapit sa Panginoon, kasi we'll have reunion in the heavenly places, at nandoon na yung ating mga blessings. Dito po ay pinapakita ng katulad ng aking sinasabi na parang mahirap po talaga intindihin itong spectrum of truth, kasi ang spectrum of truth po ng God ay hindi po natin alam kung ikaw po ay talagang uunahin yung grace ng Panginoon, ipapa-explain sa iyo, uunahin yung works sa iyo, no? And I believe na it is my duty to proclaim to you the grace of God, kasi ang natural mind po ay ang tendency niya ay pupunta talaga doon sa work side salvation rather than the grace privilege principled salvation. Ang tendency po ng tao, pagpabayaan mo siya, they will go to the work-based salvation, and parang hindi maintindihan talaga yung grace-principled salvation. Kaya nga, kailangan natin i-proclaim ang grace-principled salvation every day, kasi mahirap pong magka-penetrate talaga yan sa ating mga puso, kasi we are trained since our childhood na mayroon talagang reward sa ating mga good works, di ba? Even sa ating trabaho, ganun ang sistema ng mundo talaga. Even when we train our children, parang nagkukunyari tayo, okay, kung hindi ka magawa mo yan, hindi ka makakain. Ganun ang ating mga sinasabi, kasi medyo naiinis tayo sa tigas ng ulo ng mga bata. But deep in our heart talaga, in our mind, hindi naman natin pwedeng hindi pakainin yung ating mga anak, no? Pero ang point ko dito, bakit natin ibabaling doon sa spectrum ng grace, although kailangan natin sundin na mayroon din tayong trabaho, and we have to be responsible talaga, kasi kailangan natin na hindi tayo mag-overboard doon, no? Kasi pag nag-overboard tayo doon sa kabila, grace, maging fatalist tayo, at mag-overboard tayo dito sa kabila, magiging legalistic tayo. Pag nag-overboard tayo dun sa kabila, magiging parang antinomianism. We do not believe anymore on the law. Kaya nga ang ating ay faith is equal, ang ating equation sa ating pananampalataya ay faith equals justification plus works. We don't believe on the antinomianism, that faith equals justification minus works. But we also said na parang hindi din tayo naniniwala that our salvation, hindi tayo naniniwala sa equation na faith plus works.
equals justification. Kasi malinaw na malinaw po yan na our salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ, no? So, katulad ng aking sinasabi kanina na mayroong mga spectrum. Ang nakakalito dito sa ating spectrum, kung hindi pa tayo bubuksan, we are tend to believe on the work side, no? Kasi mayroon talaga mga verses na we will be judged by our works. Malinaw yan doon sa Revelation na the books are open. Nandun yung mga books ng ating mga ginagawa sa mundong ito, at we will be judged by our works. We will be judged by works. Pero ang grace po ng Panginoon ay napakaganda na dapat ulit-ulitin na eventually all people will be judged by works, but Christian in salvation will be judged by the work of Jesus Christ. Kasi ang pinaka-premise talaga doon, tayong mga tao ay makasalanan. Hindi tayo nakapasa sa standard ng God na perfect righteousness. Sabihin mo, okay, I will work. Pero ang perfect na sabihin ng God, okay, you will work, but my requirement is perfectionism. You will be judged by works, and pakita doon na hindi mo na-achieve yung requirement ng God. Parang sinasabi mo, okay, magtatrabaho ako. I will work 60%, 75%, 80%. Pero ang sabi ng God, my requirement is 100%. 100% righteousness. Yes, you are required to do good works. You have to be moral. But in terms of salvation, ang sabi ng God, all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya ang ating pag-asa, mga kapatid, ang ating pag-asa ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ. And we believe in the substitutionary atonement. We believe on the substitutionary atonement. Ang atonement po ay paano tayo nire-reconcile sa ating God na galit sa atin, nakalaban natin, paano tayo pagbabatiin. And it can only be done if someone will substitute for us. Someone will substitute for us, at yan ay si Jesus Christ, kasi si Jesus Christ lamang ang nakakapasa doon sa requirement ng God. At siya lamang ang dapat mapalo o maparusahan para sa ating kasalanan. We should believe in the substitutionary atonement done by Jesus Christ, that He died for our sins and fulfilled all the laws and perfect. Siya nga ang perfect, sinless God siya, so that if we believe in Him, He will be our substitute. As if His life is our life and His death is our death. That is the key, mga kapatid, na His life, yung kanyang mga ginawa ay matatransfer sa atin if we believe in Him. And His death is our death. He died for us. He bore all our sins. So bilang pagtatapos po, I have to, ako ay nagpapasalamat na mayroon po mga verse na nagsasummarize na believe on the Lord Jesus Christ. Although, pag-aralan natin na talagang mag-trust talaga tayo dito. At the same time, mayroon din po mga verse na our spirit, like just a spirit, body without spirit is dead, so without faith without works is dead. Kasi ang purpose ng God doon na hindi tayo sumobra. Na pag sinabi na, oh, I am just saved by grace, no? You have to save by grace, yes, but kailangan din na makita ang fruit of the Spirit mo to, sabi nga doon na, examine yourselves whether you are in the faith. At papasalamat ako na sabi doon, mayroon pong mayroon sinabi doon, but the cowardly, Revelation 21:28, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part of the lake of which burns of fire and brimstone, which is the second death. Kasi makikita natin na mga liars hindi talaga doon makakapunta doon. At if you are a liar, you will spend in a lake of which burns with fire. But sabi nga doon sa Revelation 20 na they will be judged by their works, but ang works nila ay masasapawan niya ng works kasi they will, nakita doon na those who are not written in the book of life are thrown into the lake of fire. Your name will be written in the book of life,
or written in the book of life if you believe on the Lord Jesus Christ. Bilang pagtatapos po, katulad ng aking sinabi, ang ating truth spectrum ay napakalawak. Mayroon pa nga dito sa Ephesians 1, for just as He chose us in Him before the foundation of the world. Mayroon dito, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mayroon dito, faith. You see then that a man is justified by works, not by faith only. Mayroon dito lahat ng mga makasalanan, mapapunta sa dagat-dagatang impyerno. Yes, you are all sinners. So kung ang pag-asa mo ay ikaw lang, you will diretso ka talaga sa lake of fire. Kasi you cannot satisfy the requirement of a holy God. But if you believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved because Jesus Christ will, your life will be hidden in Him, and God, will see Jesus Christ na siya yung nanahan sa iyo. I will end this sermon by, sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, Prince of Preachers in the 1800 or 19th century, sabi na, believe on the Lord Jesus Christ, let Jesus Christ save you. Let Jesus Christ save you. Kasi ang ano po doon na nagsastruggle tayo, later on, if you are saved and you will be illuminated, that's the time that you will analyze your, and you can do good works to glorify God. But I say again that your work, your rituals, at other things na good works mo ay, it is not a requirement for your salvation. It is only a proof of your salvation, and it is done to glorify God. But the bottom line is, believe on the Lord Jesus Christ, let Jesus Christ save you. And I hope yan ang pumapasok sa ating puso't isipan, na magpapasalamat tayo na mayroon po mga verse like this one, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. At ito po ang nagsasummarize sa ating pong pag-asa sa buhay na to. Believe on the Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na aming Ama, kami po ay nagpapasalamat na napakarami pong spectrum of our truth in the wide spectrum, Lord. At alam po namin na Ikaw din po, Lord, ang Diyos na makapangyarihan. Hindi ka namin mahuhulaan kasi kami ay, ang aming pag-iisip ay finite lamang. Ngunit Ikaw ay infinite, Lord. At salamat na lang, Lord, na binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus Christ. Kami ay magtitiwala na siya po ang aming substitution sa aming pag-aaton, sa atonement na ginawa mo sa amin. At ang daming gawin ay maniwala sa iyo. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. God bless po.